una na i-goal nyo ay maging business package ka kasi yun talaga yung mga mas mabilis at mas malaki yung kinikita. Okay? Mas malaki yung potential na income kapag ikaw ay naka-business package na. Hindi mo naman kailangan magmadali. Pwede namang one step at a time. Diba? Pero kung kaya mo na mag-business package at kung seryoso ka talaga at naniniwala ka talaga na kaya kitang maturuan at mag-guide na maging successful sa negosyo, matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay, I highly recommend mag-upgrade ka into business package kasi mas marami kang mga benefits and mga features na mga makukuha once na nag-business package ka. Isa na doon is, isa sa mga requirement kasi para maging team leader ka, which is yan yung mga binibigyan ko talaga ng mahabang time para turuan at gabayan, ay business package. No? Isa yon sa mga requirement. Hindi lang yun, pero isa yon sa mga requirement. So, ma-access mo yung mga advanced strategies and at the same time is marami benefits which is binanggit yun doon sa income booster. Kung sakaling wala ka pang access doon, bibigyan ko kayo ng idea, mas malaki yung discount sa products. No? Ibig sabihin, pag mas malaki yung discount sa product, ibig sabihin yun is mas malaki yung tubo mo kapag naibenta mo yung product. Plus, pwede ka mag-qualify sa monthly cash bonus ng ating partner company na GFAPS. Once na meron kang nahit na quota, from 2,000 up to 30,000 pesos bonus cash yung pwede mong ma-receive. Last month, naka-receive kami ng bonus cash na 30K no? Dahil doon. Kaya, I highly recommend na isa sa mga unang i-goal mo is maging business package ka. Okay? So, kung seryoso ka talaga, okay, kung seryoso ka talaga. Pero, ulitin ko, hindi to sa pilitan. Hindi mawawala yung account mo kapag hindi ka nag-business package. Hindi ka matatanggal sa Team Genuine pag hindi ka nag-business package. Walang ganun rule. Okay, hindi siya sa pilitan. Para sa inyo lang talaga na seryoso na maging successful sa negosyo, yun ang highly recommend ko na gawin niyo. Okay? Kasi yun yung unang-unang unang-unang requirement talaga para maging successful ka. Kasi para kapag nagda-traditional business ka, para kang nag-expand ng business mo. 'Di ba? For example, kung ang karenderya mo ay pang 10 tao lang, parang pag nag-business package ka, pwede ng pang 15, pang 20, pang 50, pang 100. So yun ang ibig kong sabihin doon. Okay? So yan yung unang-unang i-goal mo kung hindi ka pa business package. So sino na dito yung mga business package? Chat nga kayo dyan yung mga business package na para at least may idea din ako. Okay, para ayun. So yan, madami-dami na rin yung mga naka-business package. And lahat ng nagiging successful sa business. Okay, dito sa business natin, lahat ay naka-business package yan. Walang naka-starter package yan. Okay, lahat naka-business package yan. Pero ulitin ko, hindi siya sa pilitan, hindi ka matatanggal pag hindi ka nag-business package. Kung masaya ka na sa kinikita mo sa starter package, ituloy-tuloy mo lang yan. Okay? So with that being said, magsimula na tayo dito sa ating topic for the second week of the month. Okay? And sino dito yung mga umattend nung first week? Okay, yung last Saturday. Ayos ba? Maganda ba? Marami bang natutunan last month? Ay, last week. Kasi magsasama-sama pa tayo dito hanggang katapusan ng January. No, ako yung nakatoka na mag-train sa inyo. Okay? So yan. With that being said, magsimula na tayo sa ating training. So week number 2, dito sa week number 2, pag-uusapan natin is about mastering the basics. Okay? Mastering the basics. So before tayo magsimula, meron akong kwento sa inyo. Sinong gusto ng story time? Gusto ng story time? Okay. So yan, meron akong kwento sa inyo before tayo magsimula. Merong isang babae na nanggaling sa isang mayamang pamilya na gusto niyang maging doktor. Okay, maging doktora. So, galing siya sa mayamang pamilya, syempre kaya naman ng parents niya na pag-aralin siya, walang problema. Kaso nga lang, may problema dito sa babae na to. Ang problema dito sa babae na to is, pangalan na lang natin siyang Juanita. No? Ang problema sa kanya ay tamad siyang mag-aral. Ayaw niya mag-aral. Sipin mo yon, di ba? Gusto niya maging doktora, pero ayaw niya mag-aral. Parang sinabi niya na rin na gusto kong kumain, gusto kong mabusog, pero ayaw kong kumain. Di ba? So parang ganon. Tamad talaga siya mag-aral. Pero gusto niya maging doktora eh. Ang pinaka-reason niya talaga is for the pride. Para lang may masabi siya na doktora siya, di ba? Para lang may pagmalaki siya sa mga friends niya na meron siyang pinag-aralan na nakapagtapos siya pero ayaw niya talaga na mag-aral talaga. Kumbaga para lang sa pride, para lang may maipapakita siya na certificate. Kumbaga. So ngayon, sa buong pag-aaral niya sa pagiging doktora, ganito lang yung ginagawa niya. Since hindi siya napasok, hindi naman siya nag-aaral, ang ginagawa niya, binabayaran niya yung mga professor. Ay, binabayaran niya ng malaki.
Yung mga professor, 'di ba? Times 10 ng sinasahod ng mga professor per month yung binabayad para lang ipasa siya bawat semestre. So, as time goes by, ganun lang yung strategy niya, 'di ba? Money talks nga daw, 'di ba? Money talks daw. So, ginagamit lang niya yung pera niya para hanggang sa makagraduate siya. So, ngayon nakagraduate siya and naging ganap na nga siya na doktora. Okay? Fast forward, naging ganap na nga siya na doktora. So, lahat ng proseso dinadaya lang niya. Binabayaran lang niya, no? Binabayaran lang niya, sinusuhulan lang niya lahat ng proseso hanggang sa maging ganap na nga siya na doktora na kuno. Okay? May certificate na kuno. So, ngayon, ang pinaka-ano niya, pinaka-specialty niya is surgeon siya, no? Surgeon sa puso. yun yung expertise niya kuno. Okay? So ngayon, since hindi siya nag-aral, dumating yung time na nagkaroon ng isang pasyente, okay? Nagkaroon ng isang pasyente, critical ng condition, and sinugod sa ospital, siya yung doktora. Ang kailangan daw is heart transplant. Okay, heart transplant. Imagine niyo, ang tanong ko sa inyo, imagine niyo anong mangyayari doon sa pasyente. Doon sa pinakauna niyang pasyente, anong mangyayari doon? Patay. Di ba? Kawawa naman. Di ba? Nakakaawa naman. So that's the end of the story. Nagigets mo? Pinagmalaki siya ng parents niya, pinagmalaki niya sa mga kaibigan niya, nagdoktora siya. Pero nung dumating na yung time na kailangan na niyang ipakita yung expertise niya, anong nangyari? So ano pinaka-moral nitong kwento na to? It's about mastering the basics. Hindi mo kayang dayain na proseso. Meron lang talaga. Akala nitong si Juanita, no, na kinikwento natin, akala niya, nadaya niya yung proseso. Ang dali, nakagraduate siya eh. Sabi nito, ano daw eh. Sabi ni Juanita, may naririnig ako yung Carl Serrano, hindi mo daw madadaya yung proseso. Ako nga, nadaya ako nga, naging doktora nga ako eh. Money talks eh, pera lang naman yan. Di ba? Tapos, nung dumating yung time na may operahan na siya, o ano ngayon? Ano ka ngayon? Akala ko ba nadaya mo yung proseso? Hindi mo madadaya ang proseso. Kaya the more na dinadaya mo yung proseso, akala mo lang nadadaya mo siya. Pero hahabulin at hahabulin ka niyan. Okay? Hahabulin at hahabulin ka niyan. Kahit kailan hindi mo kayang dayain yung proseso. So pagdating dito sa Team Genuine Academy, pagdating sa success, maraming tao rin yung gumagawa ng ganun. Pinipilit nilang gayahin yung strategy ni Juanita. Hindi man sa pamamagitan ng pera, okay? Hindi man sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan naman ng mga get rich quick schemes. Yung mga easy money schemes. Diba? Yung mga nakikita natin sa internet, yung mga nakikita natin sa Facebook, yung mga nakikita natin sa TikTok, papakita ng maraming pera. Invest ka lang daw, yayaman ka na. Diba? Wala daw kahirap-hirap. Huwag dyan sa Team Genuine, ang hirap dyan. Magbibenta ka pa dyan eh. Dito, wala. Invest ka lang. The next month, milyonaryo ka na. Anyari. The next month, anyari. May kilala ba kayong ganon? Nakaranas na ng ganon? Invest lang daw. Pinakitaan siya ng maraming pera kasi money talks nga daw, di ba? Invest lang daw. Kasi madali lang daw. Huwag sa Team Genuine, magbebenta ka pa daw dyan eh. Dito, invest ka lang. Wala ka nang gagawin. Yaman ka na. May kilala ba kayong ganon? Hindi ikaw yon, no? Yung katabi mo yon. Yung katabi mo yung tinutukoy mo, no? Hindi ikaw yon. Alam kong ikaw ay masipag, no? Alam kong ikaw ay determinado. Alam ko na gusto mo talaga na willing ka pagdaanan yung tamang proseso para maging successful. Hindi ikaw yung tinutukoy ko, yung katabi mo yon. Di ba? Maraming Pilipino yung nabibiktima sa mga ganitong klaseng schemes kasi nga gusto nilang dayain yung proseso. Ayaw nila na nahihirapan. At ito yung palaging yung tatandaan. Yung mga tao na ayaw mahirapan, sila madalas yung pinakamahirap sa buhay. Sila yung palagi naghihirap sa buhay. At yung mga taong willing pagdaanan yung hirap ng proseso, sila yung nagiging maganda yung buhay in the future. Sila yung mga nagiging totoong successful. Yan yung isa sa mga greatest irony ng buhay. The more na gusto mo na maging easy-easy yung buhay mo, the more na mahihirapan ka. The more na ginagawa mo yung mga madadaling bagay, the more na mahihirapan ka in the future. And vice versa, the more na pinagdadaanan mo yung mga mahirap na bagay, the more na magiging successful ka in the future. O, bibigyan ko kayo ng another example. Bisyo. Di ba?
Hindi rin ikaw yung tinutukoy ko, yung katabi mo. Hindi ikaw. Alam ko wala kang bisyo. Mabait ka eh, di ba? Di ba? So, bisyo, daling magyosi, di ba? Daling mag-inom ng alak. Sarap. Di ba? Junk foods. Di ba? Madali. Sarap eh. Di ba? Pero after 10 years, after 20, after 30 years, 40, 50 years, ano mangyari sa'yo? Gaganda yung buhay mo? Magiging healthy ka? Hahaba buhay mo? Ganon? Nagigets nyo yung sinasabi ko? The more na pinipili mo yung madali, lalo kang mahihirapan. Diba? Another example, dito sa Team Genuine Academy. Nanood ka ng mga training. Pinanood mo yung mga training. Ito, medyo mahirap. Di ko gagawin yan. Ito, madali. Sige, gawin natin to. O, tinan mo, wala ka pa rin kinikita hanggang ngayon. Hindi ikaw yung tinutukoy ko, yung katabi mo ulit yun. No? Yung katabi mo ulit yun. Hindi ikaw yun. Alam kong sinusunod mo lahat. Yung mga tinuturo ko, alam kong sinusunod mo yung lahat. No? Di ba? So yun yung palagi yung tatandaan. Always master the basics. Kasi sa Fast Start Academy pa lang, pwede ka nang kumita ng hundreds of thousands dyan. Kahit hindi ka pa Lifestyle Academy or Leadership Academy. Pagdating nga lang sa Lifestyle Academy at Leadership Academy, doon yan magsisimulang kumita ng milyon. Okay, papunta ka na sa milyon. Pero yung hundreds of thousands, pwede mo kitain yan kahit Fast Start Academy pa lang. Kaya sabi ko di ba sa inyo, kahit starter, pwede ka na kumita ng malaki. Diba? Pero, hindi mo pwedeng ma-shortcut. Hindi porket nasa Lifestyle Academy ka na, shortcutin mo, milyon na kagad yung kitain mo. Kahit kailan, hindi ka dadaan. Sabi nga hindi makukumpleto ang 1,000,000 kung kulang ng piso. Dadaanan mo yan lahat. Dadaanan mo yung piso, yung 100, 1,000, 100,000, 1,000,000. Dadaanan mo yan along the way. And palagi niyo tatandaan, kailangan na enjoy niyo yung proseso habang dinadaanan mo siya. Palagi niyo itong tatandaan din na hindi mag-exist ang advanced strategy kung walang basic strategies. Okay? Yung mga basics natin na itinuturo sa loob ng Team Genuine Academy. Okay? Hindi mag-exist yung advanced kung wala yan. Pero kayang mag-exist ng basic strategy kahit wala yung advanced. So palagi niyo tatandaan yan eh. Para sa pagbabasketball lang, sino dito sa inyo yung mga nagbabasketball? Chat kayo dyan sa ilalim, di ba? Yung mga mahilig sa basketball. Ako hindi. No, alam ko lang yung basketball. Hindi ako mahilig. Nung unang beses ka ba natuto ng basketball, di ba? Especially, ito na lang. Especially kung naglaro ka sa mga liga, di ba? Kung naglaro ka, nagkaroon kayo ng coach, di ba? Naglaro ka sa mga ganung bagay. Ano yung unang tinitraining ng coach para sa mga baguhan yung walang kaalam-alam sa pagbabasketball? Dunk, di ba? How to alley-oop, how to crossover. Ganun ba kaagad yung tinuturo sa kanila? Yung walang kaalam-alam sa basketball, papasok, papaturo sa coach ng basketball, tapos ituturo ka agad sa kanya ng coach, o sige, mag-dunk ka doon. Or this is how to dunk. No? Hawakan mo lang yung bola ng isang kamay, tapos tumalong ka ng mataas, isalaksak mo doon. Di ba? Basic. Alam niyo yun. Kahit nga hindi ka nagbabasketball, alam mo yun. Kahit nga ako hindi mahilig mag-basketball, alam ko yun. Basic kang ituturo. Di ba? Bakit ikaw hanap ng mga advanced strategy, secret technique, budol-budol magics? Basta ang hinahanap ko ng strategy, basta ginawa ko nang yayaman na ako bukas. Bakit ikaw mahilig ka maghanap ng mga ganon? Ang simple lang ng logic, di ba? Basic. Hindi ka magpupunta ng advance kung hindi ka marunong mag-basic. Hindi ka makakapag-advance kung hindi ka marunong mag-basic. And kung pilitin mo man, sakali mang matuto ka, hahabulin at hahabulin ka ng basic. Babalikan ka niyan, parang yung doktora. Babalikan ka niyan. Hindi mo madadaya. Akala mo lang nadadaya mo. Pero hindi mo siya madadaya. O, di ba? Nakikita nyo? Hindi mo nga ma-master yung basic eh. Hanap kung anong budol-budol strategy mo, kung anong lumalabas sa internet dyan. Di ba? Kung ano-anong lumalabas sa Facebook. Kaya iwasan nyo yung mga ganon. Kasi dito pa lang sa Fast Start Academy, dito sa Team Genuine Academy, kumpleto na ng lahat. Kaya ka lang nagtatry na maghanap ng iba kasi baka merong something dyan, baka merong kakaiba. Kasi tamad ka. Hindi ikaw yung tinutukoy ko, yung katabi mo ulit yun. Hindi ikaw, yung katabi mo, alam mo masipag kayo. Diba? Yung katabi mo tamad. Diba? Kaya hanap ng kung ano-ano.
Basta may mga maririnig na strategy, gawin lang daw, yayaman na. So bumabalik ka ulit. So every time na mangyayari yun sa'yo, palagi mong i-re-remind yung sarili mo, walang secret, walang shortcut. No? Sa totoo lang, Team Genuine yung pinaka-shortcut mo yun ha. Pero yung gusto mo kinabukasan agad, the next week agad, the next month agad, walang ganun. Niloloko mo yung sarili mo. At yung mga bagay na madaling makuha, mabilis na mawawala sa'yo. Okay? Yung mga bagay na madaling makuha, mabilis yan mawawala. Totoo yung easy come, easy go. Totoo yun. Kaya hindi ibinibigay sa'yo, hindi pa binibigay sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Kasi hindi ka pa ready. Di ba? Hindi mo pa deserve. Okay? So yun yung palagi mo tatandaan. Kaya kailangan palagi mo mamamasterin yung basics ng Team Genuine Academy. Basics ng Team Genuine Academy, which is yung Fast Start Academy. Okay? So yun yung palagi yung tatandaan. Hindi dahil yan sa mga strategy, kulang pa natututunan ko sa loob ng Team Genuine. Hindi kulang. Kulang ka sa application. Hindi kulang yung natututunan mo. Kulang ka sa gawa. Yun ang problema mo. Hindi ikaw yung katabi mo ulit. Di ba? So yun yung palagi yung tatandaan. Sa totoo lang, sa Team Genuine, Team Genuine so Academy, sobra-sobra pa kayo natin ituturo yan. Di ba? Kaya nga always nag-i-improve yan. Hindi naman forever ganyan yung Team Genuine Academy. Especially yung mga 1 year, 2 years, 3 years na dito sa Team Genuine Academy. Alam nila kung gaano kalaki na yung pinagbago. Di ba? Chat nga kayo dyan, yung mga 1 year, 2 years, 3 years na sa Team Genuine Academy. Kung gaano kalaki yung pinagbago ng Team Genuine compared noon sa ngayon. Sobrang laki ng pinagbago kasi nag-a-adjust yan. Nag-a-adapt yan sa pagbabago. Especially pagdating sa mga strategies. 'Di ba? Yung mga step-by-step strategies like paano yung sa Facebook ads, paano yung pag-post sa Facebook, yung mga technical how-tos. Nag-update yan every now and then. Binabago yan, ina-update yan ni Team Genuine. Pero yung mga principles na itinuturo, yung mga mindset na training, hindi nagbabago yun. Na-update lang siya pero hindi naman talaga siya nagbabago. May mga nadadagdag lang. Diba? Pero yun yung kailangan nyo na ma-master. Pagdating sa negosyo, pagdating sa success, palagi nyo itong tatandaan yung formula. 80-20. Okay? 80% mindset and attitude, 20% skills. Kaya kahit anong skills training yung makita mo dyan, makita mo sa Facebook, dumadaan sa sa wall mo na super secret strategy daw, kung saan lahat daw ng tao na makakausap mo parang mahi-hypnotize mo na bibili sa'yo. Na-exage ko lang. Pero parang ganun yung mga pinapangako nila is 20% lang yun. 20% lang yun ng success mo, yung skills. Pero kung hindi ka prepared, madaling mawawala sa'yo yung mga kikitain mo. Kasi yun lang yung nangyari sa akin. So nagsisimula pa lang ako, way back 2014 to, mga year 2014 ito, mayroon akong discovered na strategy sa Facebook, which is yung pagpo-post-post sa mga Facebook groups. Na dati kasi sobrang luwag pa ni Facebook noon. 2014 yan. Sobrang luwag niya pa. Kaya kahit mag-spam ka dyan, wala siyang pakialam. So, noong mga time na yun, tumita ako na malaki. Kasi isa ako sa mga unang gumawa noon sa sa business namin before. Kaya kumita ako na malaki. And dahil mabilis yung income na pasok sa akin, doon nagsimulang lumabas yung tunay kong ugali. Which is, ang tunay kong ugali is mayabang ako. Okay, mayabang naman na talaga ako noon pa. Tatahi-tahimik lang ako kasi wala akong may pagbayabang pa. Kaya sabi nga, di ba, may mga tao nagsasabi, babaguhin ka ng pera. Hindi ka babaguhin ng pera. I-reveal lang ng pera kung sino yung totoong ikaw. Yung totoo mong ugali. Hindi hindi ka babaguhin ng pera. Kalokohan yun. Di ba? Ako marami akong pera, alam ko kung ano sinasabi ko. Okay? Hindi ka babaguhin ng pera. Ilalabas lang niya kung sino ka talaga. So, nung mga time na nagsisimula ako, bata ako at the age of 19 years old. I was 19 at that time. So, bata ako, nung una tatahi-tahimik ako, pero nung lumabas na yung pera, kumita na ako, is hindi naman ganun malaking kinikita ko actually. Pero malaki yun para sa 19 years old. Sa isang 19 years old na single, na walang responsibilidad sa buhay. So malaking bagay yung malaki yung kinikita ko noon, ng mga time na yun. So lumabas yung tunay kong ugali, which is yung mayabang. Nagyabang ako, lumaki ulo ko, feeling ko mas magaling na ako sa mentor ko. Di ba? Hindi na ako nakikinig sa kanila, hindi na ako sumusunod. Ang katwiran ko noon, ako yung kumikita ng malaki, ako yung palaging tama. Di ba? Porket kumikita ng malaki, palaging tama. Kasi ganun din yung kultura namin before sa mga business partners na kasamahan ko noon. Na kung sino yung malaking kinikita, siya lang yung pakikinggan. Yung mga walang kinikita, wala kayong kwenta.
So, ganun. So, ngayon, kumita ako ng malaki, yun ang ano ko, yun ang thinking ko. Ako yung pakinggan nyo kasi ako yung kumikita. 19 years old ako, ganyan. So, lumabas yung yabang. And guess what? Kung ano nangyari? Binagsak ako. Nilubog ako. Hindi lang ako nag-zero eh. Hindi ako nag-back to zero, negative pa. Nagkautang-utang ako, ang daming tao nagalit sa akin, ang daming relationship ang nasira. Yun ang nangyayari kapag binamadali. Okay, sa totoo lang, gusto ko ng mga time na yun. Gusto ko ng mga time na yun, syempre mabilis. Katulad nyo din, no? Katulad nung katabi mo rin. Katulad nung katabi mo, gusto ko rin nung mabilisan na pagyaman. No, gusto ko rin, pero alam ko kung ano yung legit sa hindi. So, legit pa rin naman yung pinasok ko, pero gusto ko pa rin ng mabilis. Sino ba naman ang ayaw? Diba? Lahat naman tayo gusto natin ng mabilis na kumita eh. Pero, nung binigay sa akin yung income na yon, kumita ako ng malaki, yumabang ako, lumaki ulo ko, binagsak ako, doon ko na-realize na be careful what you wish for. Totoo yung kasabihan na yun. Na be careful what you wish for. Okay? Kasi binigay nga sa akin, binawi rin naman agad lahat. Kasi pinakita sa akin ng Diyos na yan yung mangyayari. Kapag ibinibigay ko yung isang bagay na gusto ng isang tao na hindi siya ready at hindi siya deserving. Di ba? Yumabang, lumaki ulo. Marami akong nasira na relationship. Marami nagalit sa akin dahil dun sa mga pinagagawa ko na yun. Di ba? Kaya, yun yung nangyayari. Sino dito sa inyo yung gusto rin magkaganon? Asa naman. Di ba? Sabihin mo dyan, yes, gusto ko rin bumagsak at mabaon sa utang. No? Para mabilis yung income ko. Gusto ko rin ng mabilis na pera. Gusto ko rin mabilis kumita. Tapos babagsak rin naman pala ako. Kasi hindi pa ako ready at deserving. Di ba? Kaya, isa sa mga reason kung bakit na-experience ko yun ay para dito sa point na to. Na kung saan para mabalaan ko na kayo para sa inyong mga hindi pa nakakaranas. Meron ba sa inyo nakaranas rin nung katulad nung sa akin? Similar nung sa akin? Chat nga kayo dyan. Diba? Para sa inyong mga hindi pa nakakaranas noon, wag na. No? Parang nangyayari, naglalakad ako sa unahan, naglalakad ako sa unahan mo, excuse me, naglalakad ako sa unahan mo, nasa likuran kita, di ba? Tapos nakita mo na nadapa ako. Tapos pagtayo ko, sinabi ko, may bato dyan. Huwag ka dumaan dyan. Baka madapa ka din. Huwag mo na daanan. Hindi yung iba, hindi. May bato ba? Sige, padaan nga. Parang tanga lang eh. Diba? Sinabi na ng hindi eh. Hindi nga eh. Yung invest, wait, and run. Invest, wait, and scam. Hindi nga eh. Para pero ayaw pa rin. Hindi pa rin nakikinig. Tigas ulo pa rin. Wala na akong magagawa. Diba? Kasi palagi niyo itong tatandaan na pwede ka talagang kumita doon ng malaki. No? Pwede ka talagang kumita ng malaki doon sa mga mabilisang kitaan daw kung ikaw ay yung isa sa mga nauna. Di ba? Kasi pakikitain ka nila para kunwari, totoo sila. Tapos para hikayatin mo yung mga tao na yun. Then after that, mawawala sila. Sino naghikayat doon sa mga tao? Hindi naman sila, ikaw eh. So sino nga habulin pag nawala na sila? Ikaw. Kaya yung mga tao na hindi nakinig sa akin, meron. Marami din hindi nakinig sa akin. Nagpaskam pa din. Tatanga-tanga talaga. Wala na akong magagawa doon eh. Tatanga-tanga talaga. Ngayon nagtatago na para sa mga buhay nila. Sino sa inyo gusto rin ng ganon? Di ba? Invest na. Di ba? Mabilis kang yayaman doon. Dito sa Team Jenny, matagal-tagal. 2 to 3 years pa eh. Tagal, magbibenta ka pa. Dami pang rejection. Hindi ka pa paniniwalaan ng mga tao. Hihilahin ka pa nila pababa. Hindi ka pa susuportahan ng pamilya mo. Doon ka na lang. Mas maganda doon, mabilis. Yung buhay mo, mabilis din. Mamimit mo kaagad si Lord. Okay, pero mamimit mo lang si Lord, one time lang kasi ibabagsak ka rin naman niya. Papuputay ka niya sa baba kasi nang scam ka. Okay, so yun. I hope na naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay, yung pinupunto ko tungkol dito. Kaya, dadaanan mo talaga ang proseso. Hindi mo madadaya ang proseso. Kahit anong gawin mo, kahit feeling mo na nadaya mo siya, hahabulin at hahabulin ka niya. Okay, hahabulin at hahabulin ka niya. Kaya ang palagi mo lang bigyan ng focus is, masterin mo yung basic, panoorin mo ng panoorin yung mga nasa loob ng Team Genuine Academy, especially yung Fast Start Academy. Okay? So, meron akong question para sa inyo. Maliban sa mga TL at sa mga leaders, wag na kayong sumagot kasi alam niyo na to, acne na kayo. Okay? So dito kasi sa loob ng Team Genuine Academy,
Sa ngayon, as of the making of this training, as of this training, 2022 January, is merong 3 sections ang Team Genuine Academy. Okay? Number 1 is yung Fast Start Academy. Number 2 is yung Lifestyle Academy. And number 3 is Leadership Academy. So sa Fast Start Academy naandun yung basics. Okay? Nandun yung mga basics, which is lahat kayo may access doon. Number 2 is Lifestyle Academy. So nandiyan na yung mga advanced strategies. So ang dami na diyang mga tinuturo na mga out of this world. Literal. Mga out of this world na klase ng training. Mga sekreto ng mga mayayaman, blah, blah, blah. So ang daming mga advanced strategies dyan. And sa Leadership Academy, about sa pag-build, pag-lead naman ng organization yun. Paano ka magiging isang magaling na leader? Okay? Para yun yung pinakasagot ko. Yung Leadership Academy, yun yung sagot ko sa mga nagtatanong ng how to be you po. Leadership Academy yun. Okay? Kung gusto niyo maging katulad ko, kung gusto niyo maging successful, nasa Leadership Academy yun. Okay? So ito yung tanong ko sa inyo. So mga TL, mga leaders, wag na kayong sumagot kasi alam niyo na yung sagot. So ito yung tanong ko sa inyo. Sa tingin niyo, dun sa 3 sections ng Team Genuine Academy, alin yung pinaka-importante? Yung Fast Start Academy, Lifestyle Academy, or yung Leadership Academy? Okay. Okay, good. Mabuti naman class at nakikinig kayo. Kasi sa buong introduction ng training, hindi ba introduction? Sa buong unang part ng training natin yun yung pinagsasabi ko. Paulit-ulit na naandun na yung sagot eh. Di ba? Okay. So yan, tama. Okay. Sino to? Glenn Alibangbang. I-PM mo ko, meron kang reward sa akin na 200 pesos GCash. Okay, dapat may GCash ka ha. 200 pesos na GCash. Glenn Alibangbang, kasi ikaw yung pinakaunang nakita ko na sumagot dito. I-message mo ako or i-message mo yung Team Genuine Tech Support page. Mas maganda kaming dalawa. Team Genuine Tech Support page or ako. Message mo ko dahil nanalo ka ng 200 pesos GCash. Okay, congratulations. Sumagot ka lang, di ba? Sumagot na kayo, nanalo na ng ano. Mabilis lang kasi, fast hands kasi si Glenn. Kaya naunahan kayo, sorry. Alright. So yan, buti naman at nakikinig. Nakikinig. So make sure i-implement nyo ha. So, napaka-importante, okay? Napaka-importante na minamaster yung basics kasi nga hindi mo siya madadaya, di ba? Hindi mo siya madadaya at kahit akalain mo na nadadaya mo siya, babalikan at babalikan ka niyan. And kahit hindi ka pa nag-advance training, pwede ka nang kumita sa basics pa lang. So ulitin ko, hindi kulang yung training na pinapanood mo sa Team Genuine Academy. Kulang ka sa implementation. Ikaw yung problema. Okay? Kasi kung sasabihin mo na, kulang yung natututunan ko sa Team Genuine Academy, isisisi mo ng isisisi. Team Genuine Academy, isisisi mo sa akin, isisisi mo sa kung saan-saan. Eh bakit yung ibang mga klase mo kumikita? Hindi lang kumikita ng malaki. Bakit ganun? Diba? Kasi ito yan eh, para sa inyo, especially sa inyo mga first-timer, especially sa inyo mga baguhan. Kung mapapansin mo, ganito mag-isip ang mga mahihirap. Okay? Yung mga taong walang nararating sa buhay. Every time na may pangit na mangyayari sa kanila, ang isipin nila, sino kayo pwede kong sisihin? Magulang ko, pamilya ko, kaibigan ko, panahon, sitwasyon, Diyos, lahat. Pwedeng sisihin. Kaya sila miserable ang buhay. Kaya sila naghihirap. Kasi ang dali-dali lang naman manisi. Ang dali-dali lang naman ituro sa ibang tao. Ang dali-dali lang naman. Kasi lahat na pwede mong sisihin, pwedeng valid lahat yan eh. Dahil kasi sa magulang ko eh. Kaya hindi ako kumikita dito sa Team Genuine. Diba? Dahil kasi doon sa pusa namin, ngiyaw ng ngiyaw. Kaya hindi ako kumikita dito eh. Magtaka ka kung bumabatok yan, kung kumakahul yan. Diba? Ang hilig manisi. And palagi nyo itong tatandaan, hindi ka mauubusan ng sisisihin. Hindi ka mauubusan ng sisisihin. Lahat pwede mong sisihin. Hindi ka mauubusan dyan. Pero, ito yung tanong. Sa dinami-rami ng sinisim mo sa ilang dekada ng buhay mo, ilang taon ng buhay mo, kailan ka naging successful? Dahil ang hilig mong manisi. Nakikita niyo na? Nakikita niyo yung sinasabi ko? Nagigets ba? Pumapasok ba sa isipan yung mga sinasabi ko? Yeah? Ang hilig mong manisi, naging successful ka ba? Hindi. Kahit kailan, wala kang mararating sa buhay kung mahilig kang manisi. Kaya papansin mo yung mga mahilig manisi. Sa gobyerno, kurakot kasi sila. Tinan mo, miserable mga buhay, mahirap.
Pag sinabi kong mahirap, hindi ko minamaliit yung mga tao na mahirap kasi wala akong karapatan magmaliit ng kahit na sino. Even pa successful ako. Kasi nanggaling din ako doon. Pag sinasabi ko kasing mahirap, gusto kong maintindihan nyo na dapat ayaw mo ng ganun. Ayaw mo maging mahirap. Kaya ka nga nandito eh. Gusto mo ng kasaganahan. Diba? Hindi mo siguro kahit hindi na yumaman, basta lang wag lang maghirap. Di ba? Di ba yung iba sa inyo, yung iniisip, especially sa mga tugan, kahit hindi lang mayaman, basta wag lang mahirap. Di ba? Di ba? So, kaya sinasabi ko yung salita na yun, yung pagiging mahirap, hindi naman yan about sa kawalan ng pera. Yung kawalan ng pera, yun yung resulta ng pagiging mahirap. Pero ang tinutukoy ko, ang ibig ko sabihin na mahirap mag-isip. Kasi doon nagsisimula yun. Kapag mahirap ka mag-isip, mahirap ang buhay mo. Mahirap din yung pera mo. Okay? Kaya yun ang palagi natin binabago dito sa Team Genuine Academy, especially sa Fast Start Academy. Yan yung unang-unang binabago natin, yung mindset, kasi yan ang mahirap, pinakamahirap baguhin. Kaya di ba tinuro ko dun sa 4 levels? Di ba naalala mo pa ba yun, module na yun, yung 4 levels of our business? Yung level 1 yung pinakamahirap, di ba? Hindi siya mahirap, ang negosyo natin, hindi mahirap. Mahirap siya kasi mahirap ka pang mag-isip. Kasi sa amin, ang dali-dali. Ang dali-dali sa amin. Kami mga kumikita ng malaki, kami mga nag-succeed na, kami may mga achievements na, ang dali sa amin. Kasi kung sasabihin mo na mahirap yung negosyo, mahirap yung Team Genuine, di sana, kung totoo na tama yung sinasabi mo na mahirap nga yung negosyo, sana ni isa sa atin walang kumita. Kasi mahirap talaga yung negosyo talaga yung problema eh. Team Genuine talaga yung problema eh. Wala ni isang kumikita eh. Pero bakit ang dami? Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi 10, hindi 20. Bakit ang daming kumikita sa Team Genuine Academy? Yung Team Genuine Academy ba talaga o yung negosyo ba talaga yung problema o ikaw? Di ba? Sinisisi mo lang. So yun yung palagi magtatandaan. Hindi kulang yung Team Genuine Academy. Kulang ka sa gawa. Kulang ka sa action. Kulang ka sa consistency. Yun yung kailangan mong gawin. Walang magic sa ginagawa natin. Okay? Walang magic formula. Pero ang pinakamaganda lang pagdating dito sa Team Genuine Academy, number 1 is sigurado yung success mo. Di ba? 100% guaranteed yung success mo as long as magtutuloy-tuloy ka. Yun ay kung may malaking kung. Okay? Magtutuloy-tuloy ka. For at least 2 to 3 years. Tuloy-tuloy. Hindi kung kailan mo lang trip. Kung kailan mo lang nasa mood, kung kailan ka lang nasa mood, or kung kailan mo day off. Saka ako nagagawin yung Team Genuine. Day off ko. Busy ako sa work eh. Diba? Busy ako sa work, busy ako sa school, pero may time ka para mag-ML. Pero busy ka. Diba? May time para mag-scroll sa TikTok ng 2 oras. Pero busy ka nun. Diba? Sige, tuloy mo yan. Sige lang, tuloy mo yan. Busy ka eh. Diba? Hindi na sabihin sa'yo ng pangarap mo pag nagtanong ka, bakit kaya hindi pa rin ako kumikita? Sabihin sa'yo ng pangarap mo, busy din ako eh. Okay? So, hindi mo, alam nyo, anything na ibigay nyo na dahilan sa akin, ibigay nyo na dahilan sa sponsor nyo, ibigay nyo na dahilan sa mga leaders na nag-handle sa inyo kung bakit hindi mo nagagawa ang negosyo, whatever pa na excuses yan, hindi kami apektado. So palagi nyo tatandaan na hindi kami apektado. Ikaw yung mahihirapan, hindi kami. Ikaw yung magtatagal sa success. Kaya uulitin ko lang tuloy-tuloy na gagawin. Kasi repetition, tatanda. Repetition is the mother of mind. Repetition is repetition. Paulit-ulit. So, yun ang sinisigurado ko sa inyo dito sa Team Genuine Academy. Una, sigurado yung success mo. Kapag tinuloy-tuloy mong i-apply, implement yung lahat ng tinuturo ko for at least 2 to 3 years. Okay? So, yun yung number 1. Number 2, mas mabilis to kumpara sa traditional business. Traditional business ka, sari-sari store, karinderya, bake shop, di ba, bakery, diba? Water refilling station, or whatever na mga traditional business na kailangan mo pa ng brick and mortar, mas mabilis to. Tandaan nyo 3 years and 6 months pa lang ang Team Genuine Academy. Pero ilan yung kumita ng milyon?
Ilan na yung kumikita ng 6 figures per month? Ilan na yung kumikita ng 50,000 isang buwan? Ilan na yung kumikita 60, 70 isang buwan? 30, pabain-babain ko pa, 20, 10,000 isang buwan, 10,000 isang linggo. Di ba? 3 years and 6 months pa lang ang Team Genuine Academy. What more pa pagdating nito sa 4th year, sa 5th year, sa 6th year? What more pa pagdating sa 10th year? Gano'n na kaya karami yung yumaman at naging successful? Siguradong ang dami na nun. Sana isa ka dun. Huh? Kaya huwag mong tutularan yung katabi na mahilig manisi. Huwag mong tutularan yung katabi mo na mahilig mag-excuse, magdahilan, na busy daw siya. Diba? Sana ikaw yun, no? Sana isa ka dun. Sana isa dun. Okay? So, naiintindihan na ba kung gaano ka-importante na ma-master mo yung basic? Naiintindihan na ba? Yeah, chat kayo dyan kung learning, naiintindihan na? Yun talaga yung dadaanan mo na proseso. Okay? Kaya makikita kayo ng mga nagsasabi mabilisan daw, mabilisan daw. Ay, naku, magduda ka talaga. Yun dapat mo pagdudahan. Kasi ang totoong pag-achieve ng success dito sa mundo, hindi yan overnight nangyayari. And isa sa mga reason ko, ito sa totoo lang, nakakaingit kayo, okay? Naiingit ako sa inyo. Naiingit. Sa tingin nyo bakit? Kung sino yung makakahula nung bakit may 200 pesos GCash ulit. Naiingit ako sa inyo. Sa tingin nyo bakit? Sige. Okay, kailangan yung mas specific na sagot. Okay, hanapin natin kung sino yung nauna. Titingnan sino yun. Na kung bakit ako naiingit. Maingit. Ito. Ay, teka lang. Hindi pala. Hindi kompleto. Okay. Naghahanap ako eh. Yung mas concrete na ano eh. Ayun! Ito. Yung ginagawa nyo. Yung itinuturo ko sa inyo. Ako inabot pa ako. Ang masasabi ko na meron akong major breakthrough is sa 5th year ko. No? 5th year ko sa business. Kasi talagang doon ako nagkaroon ng malaking income sa 5th year ko sa business. Pero marami pa rin struggles. No? Mas mako-consider ko na yung sarili ko na naging successful ako sa 7th. Okay? Which is last year lang. Okay? 7th year ko. Doon na talaga ako naging successful. Financially free na ako ng 6th year sa negosyo. So, 8 years yung shortcut nyo. Naka-shortcut na kayo ng 8 years. Dahil sa Team Genuine Academy, tapos nag-anak ka pa rin mas mabilis pa. Hindi kita maintindihan. Anong gusto mo mamaya na? No? Pag CR mo, paglabas mo, milyonaryo ka na, gano'n ang gusto mo. Hindi ko maintindihan. Di ba? Kaya naiinggit ako sa inyo kasi nung ako nagsisimula, wala akong mentor na Carl Serrano. Wala akong mentor na ganito kagwapo at ganito kalupit. At ganito rin kakapalang muka. Nung nagsisimula ako. Kaya yun yung pinaka-advantage na meron kayo na wala ako. Kasi ako na yung pinaka-shortcut nyo. Kaya kung isipin mo sa 3 years and 6 months ng Team Genuine, 3 years and 6 months, anong ginagawa ko nun? Baon ako sa utang nun. Noong mga time na yun. Samantalang dito, 3 years and 6 months yung Team Genuine as of this training, 2022 ng January. 3 years and 6 months ang Team Genuine, may mga milyonaryo na. May mga nakapagpatayo ng sariling bahay, mayroon ng mga sariling sasakyan. Isipin mo yun? Ako 3 years and 6 months, baon ako sa utang nun. Di ba? Kaya yun yung pinaka-jackpot nyo. Dahil meron na kayong ganito, tapos bakit naghahanap ka pa ng kung ano-ano pa? Di ba? Ikaw na yung may problema.
Kasi ito na yung pinakamabilis na way para maging successful ka compared sa traditional businesses. 'Di ba? Na legit. Kaya yun yung palagi niyo natatandaan. Okay? So ngayon pag-usapan naman natin how you can master. Okay? How you can master the basics. Okay, bibigyan ko kayo ng strategy kung paano niyo mamamaster yung basic kasi kanina pa ako imik ng imik, di ba? For 43 minutes kasi 9:43 na. For 43 minutes kanina pa, coach, kanina ka pa dakdak ng master. Paano namin mamamaster? Yun ano bang gagawin namin? Di ba? So ito na, okay, ito na. Hindi ka naiinip. Chillax ka lang. Okay, ito na. So ito yung pinaka-strategy na gagawin nyo para ma-master mo itong basics na to. Ang tinutukoy ko na basic is Fast Start Academy. So para sa inyo may mga access na sa Lifestyle Academy, Leadership Academy, actually sa mga Leadership Academy alam na nila ito. Pero para sa inyo may mga access na sa Fast Start Academy, ito yung pinaka technique na gagawin nyo. Okay? Mag-review kayo at least once a week ng kahit isang module lang, pero mas maganda mas marami. Okay? Kahit isang module lang doon sa Fast Start. Ilan yung modules ng Fast Start Academy? Okay? Ilan yung modules ng Fast Start Academy? Okay, sige, sagot diyan. Sino makakasagot? Ilan yung modules ng Fast Start Academy? Ako titingnan ko nga rin kasi baka nag-update ako nang hindi ko natatandaan. Di ba? Parang wala pa naman ako ina-update. Pero siguro din natin tama yung sagot. Tama yung sagot. Okay. Ilan? May tumama na ba? Fast Start Academy ha? Okay, ayun, meron ako nakita na tumama. Leaders, paki-check kung tama ako kasi baka mali ako. Paki-check, paki-login sa mga ano nyo, sa mga Team Genuine account nyo. Okay, ang tamang sagot ay 6. 6. Okay? Sino yung nagsagot ng 6? Unang sumagot ng 6. Si Bernard. Okay, parang ang unfair din pala nitong tanong ko kasi yung iba sa inyo hindi niyo pa na-access lahat. Doon nasa Team Genuine Academy, yung sa Fast Start Academy kasi especially sa mga baguhan. Pag bago ka kasi ilan lang yung ma-access mo. Okay? Pero para na lang doon sa mga at saka para hindi rin masayang yung yung effort niyo ng pagsagot. No? Si Bernard, sino yung Bernard na to? Anong apelyido mo, Bernard? Okay, ito ha. By the way, sa inyo mga nanonood, well, we are already 406. Okay, 406 viewers. Sa inyong 400 sa ating mga nanonood, sa inyong lahat ng mga nanonood dyan. The next time, no, kapag ka-attend kayo ng OGC, make sure the full name nyo. Hindi naman kailangan yung pati middle name mo isama mo. Kahit first name, last name mo lang. Okay, or first name, second name mo. Kasi katulad ko, ako meron akong second name. Ang full name ko is Carl Nelson. Okay? Carl Nelson M. Serrano. Diba? So, ang ginagamit ko lang talaga Carl Serrano para madaling matandaan. Kasi yung Nelson, tatay ko yun eh. Yung tatay ko yun. So, Carl Serrano. So, at least ganun. Okay? At least first name, last name mo, ilagay mo sa iyong para madali namin kayong matatrack. Kasi Bernard, siguradong maraming Bernard dito sa Team Genuine Academy. Okay? Kung sino tong Bernard na sumagot, congratulations dahil nanalo ka ng jacket, de joke lang. So, nanalo ka ng 200 pesos GCash. Okay? So yan. Tama ako si Bernard yung unang nakasagot ng 6. Tama ba ako? Tama ako. O nagbabackread ako ha para sure. O. Wala man sumasagot ng 6 maliban kay kay Bernard. Si Bernard talaga, O nagbackread pa ako, nag-effort pa ako para sa inyo. Okay, kung sino tong Bernard na to na sumagot ng 6, wala ka kasing apelyido. No? Ano kayo tawag dito? Mag-chat ka sa Team Genuine Tech Support and message mo sila, nanalo ka ng 200 pesos GCash. Okay, hindi ko kasi iniisip yung mga tanong ko na yun. Biglang nagsasabi lang ako ng tanong. Okay. So yan, sino daw yung nanalo kanina? Yung sa mga nakikinig, sino daw yung nanalo? Okay, kayo na lang yung mag-chat diyan, yung mga leaders, yung mga nakikinig. Kayo na lang yung mag-chat diyan.
Kung sino-sino pa yung ibang mga nanalo kanina. So, 6 yung modules natin, di ba? 6 yung modules natin and ang kailangan mo lang gawin is isa-cycle mo lang siya. So, yun yung ano ka, yun yung tip ko, isa-cycle mo lang siya. So, ibig sabihin, kung magre-review ka ng at least 1 module per week, ay 6 weeks yung cycle mo. Diba? Kasi 6 modules yun eh. Diba? Halimbawa, Fast Start Academy muna, tapos Online Selling Academy, and then sumunod dun is Money Mindfulness, Building Your Business, Sponsor Magnet, at saka Income Booster. Hindi, mali pala. Income Booster muna. Money Mindfulness, Income Booster, Building Your Business, at saka Sponsoring Magnet. O di ba 6? Tama ako 6. Tama ako 6 yun. Ako yung gumawa nun eh. Diba? Pero sinisigurado ko pa rin, baka mali nga ako. Diba? So, isa-cycle mo siya. Isa-cycle mo siya for 6 weeks. Yun lang naman yung suggest ko para hindi ka rin ma-overload ng information. Kasi palagi nyo itong tatandaan. Okay? Sino dito sa inyo yung mga nagre-review na? Okay, nagre-review niya ng ano, nagre-review na ng ano, ng actually, ano sabi ni PLCJ, hindi nakasama yung GFAX tutorial talaga doon. Hindi nakasama. Kaya kung mapapansin nyo, diba, pag pinindot yung GFAX tutorial, napupunta siya sa ano, sa guides section ng ano, ng tawag dito ng Facebook group. Okay, Facebook group natin. Napupunta na siya doon. Wala na siya sa loob ng Team Genuine Academy. Hindi naman na kasi talaga siya kasama doon. Hindi naman kasi siya talaga dapat kasama doon. So yun ay para lang doon sa mga lumang students na alam nila na naandun sa loob. Okay, pero matatanggal na rin yan soon. Okay? So, ayan, nasa na tayo? 6 weeks yung cycle para hindi ka ma-information overload. So, sa mga nagre-review ng Team Genuine Academy, pinapanood mo yung Team Genuine Academy, mapapansin mo na every time na pinapanood mo siya, especially dun sa mga mindset training, di ba? Yung mga mindset, yung fundamentals, yung mga money mindfulness, kung mapapansin mo, parang palaging may bago kang natututunan. Sino yung naka-experience ng gano'n? Yung mga nagre-review sa loob ng Team Genuine Academy. Pag nagre-review ka, feeling mo may bago kang natututunan. Tapos inisip mo, siguro may update. Pero wala naman nagbabago doon. Especially sa mga mindset training. Okay, doon sa mga mindset training. So, ito yung reason kung bakit. Hindi nagbabago yung training. Kung ano man yung bago sa tingin mo na natutunan doon, especially yung mga technicals nagbabago yan, okay? Talagang nagbabago yan. Yung mga paano i-set up yung chatbot, paano i-set up yung Facebook page, yung mga ganun, nagbabago yan, okay? Facebook ads, nagbabago yan. Pero yung mga mindset training, napakadalang magbago niyan. Okay? Kaya kung mapapansin mo, kung nakikita mo na parang may bago ka na naman natututunan, di ba? Wala naman na bago doon. Madalas, kung ano yung natutunan mo doon na sa tingin mo ay bago, nandun naman na talaga yun. Kaso hindi pa lang kaya ng level ng understanding mo para maintindihan siya, kaya hindi mo pa siya nakikita. Amazing, no? Magic. No? Amazing. So lumalampas lang sa yung lesson kasi hindi pa kaya ng level ng mindset mo. Kaya nung dumating ka na doon sa tamang level ng mindset mo na yun, tapos pinanood mo siya, sa tingin mo parang may bago ka na namang natutunan. Hindi naman nagbago yung training, nagbago ka. Nag-level up ka. Yun yung ibig sabihin. So, yun yung isa sa mga clue na nagle-level up yung mindset. May bago kang natututunan sa training na wala namang binago. Especially pagdating sa mga mindset training. Diba? This time, naiintindihan mo na siya. May mga naiintindihan ka. The more na nagle-level up ka, the more na nag-upgrade yung mindset mo, may bago na naman dyan. Nagbabago yung interpretation mo, nagbabago yung pagkakaintindi mo. Yun yung magic pagdating sa mga ganitong klase ng training. Pagdating sa mga mindset training, yun yung magic doon. May bago ka, nagle-level up ka kasi. Okay? So yun yung isa sa mga teknika. At least once a week. Pero kung kaya mo na more than once a week, mas maganda. Okay? Mas maganda. At least one module lang. At least one module lang kung kaya mo. So yun yung advice ko para sa inyo mga nagsisimula. Para sa inyo mga natapos niyo na yung Fast Start Academy. Pero sa mga bago pa lang na nanonood, wag mo na. Tapusin mo muna. Tsaka mo siya schedule ng pag-review. Okay? Tapusin mo muna. Nakapahiri-review, hindi mo pa tapos yung lahat eh. Kailangan matapos mo muna lahat yun. Tsaka mo siya balik-balikan. Okay? Kasi matatapos mo lahat yun. Okay? Kapag natapos mo lahat ng module, na-access mo lahat ng module, ibig sabihin, ini-implement mo siya. Okay, in-implement mo. Pag na-access mo lahat yung 6 na modules na yun, ibig sabihin, in-implement mo talaga. Okay? So, yun yung isa sa mga tip. At least once a week, re-reviewin mo siya. Kahit hindi na muna yung, kung may access ka na sa Lifestyle Academy, kahit hindi na muna yun. Okay? Kahit once a month lang yun. Pero itong Fast Start Academy, once a week. Okay? At least once a week. And then, another strategy, every day, pagkagising mo, at least 30 minutes to 1 hour,
every morning or evening, depende kung night person ka or night owl ka or morning person katulad ko. Sino dito yung mga morning person katulad ko at sino dito yung mga night owl? So ibig sabihin ng mga morning person, mas energized kapag umaga, mas feel mo sa umaga, mas gusto mong matuto mag-aral sa umaga, or yung mga night owl naman kabaliktaran. Gusto gabi. Di ba? Mas energized sa gabi, gusto mag-aral sa gabi, gusto manood ng mga ganitong training sa gabi. Di ba? So yun. Ang dami din. Ako morning person ako. So depende sa kung anong klaseng ano ka. Yung ano mo, yung energy mo sa umaga o sa gabi. So i-reviewin mo yung notes mo at least 30 minutes to 1 hour. 'Di ba nagte-take down ka ng notes? Okay? And pag take down ng notes, I highly recommend na ngayon kasi baka yung luma na tinuturo ko is sulat sa notebook, 'di ba? I highly recommend na ngayon na ilipat mo na siya sa Google Keep. Okay? Kung hindi nyo alam yung application, yung libre lang yan. Isa-search mo lang yan sa Google. Actually, ilagay mo lang sa Google, type mo, Google Keep. K-E-E-P. So, sa mga, kung hindi nyo alam, itanong nyo sa sponsor nyo, tanong nyo sa mga leaders nyo, sa mga PL, tanong nyo sa kanila. Libre lang yan. Walang bayad yan. Ilipat nyo doon. Kasi mas madali mo siyang mabalikan. Okay, kapag nag-search ka sa Google Keep kasi, halimbawa, mindset, di ba? Lalabas yung lahat ng notes mo na may word na mindset. So, yun yung maganda doon eh. Kaya nag-Google Keep na rin lang talaga ako. So, yun yung update na training natin. Kung meron kayo napapanood sa akin before na take down notes, sulat kamay, babaguhin ko yun, aayusin ko yun. Okay? Pero ngayon, gawin nyo na, ilipat nyo na lang sa Google Keep. So, re-reviewin mo siya at least 30 minutes to 1 hour every morning kung morning person ka or every evening kung night owl ka. Okay? So, para ma-absorb mo na ma-absorb yung training. Kasi ang tawag dito sa tinuturo ko sa inyo is, hindi pa naman to absolute na immersion, yung pagbababad. Kasi iba yung absolute na immersion. Malalaman mo pag ikaw ay absolute na immersed, okay, nagbababad ka na talaga sa success kapag wala ka ng ibang inisip kundi team genuine, wala ka ng ibang inisip kundi makabenta ng product, wala ka ng ibang iniisip kundi makapagpa-enroll, wala ka ng ibang iniisip kundi yung referral incentive. Wala ka ng ibang iniisip kundi yung Facebook ads mo. Diba? Yun na lang talaga yung nasa isip mo. So, ibig sabihin, no, ano ka na, buang ka na, nababaliw ka na, katulad ka na namin. Welcome to the club. No, habang nasa trabaho ka, iniisip mo, magkano na kayong nagastos ng ads ko? Sino sa inyong ganun? Meron bang ganun din? Or habang nasa online school ka, kung nag-online school ka, di ba? Ilan na kaya yung mga bagong nag-inquire doon sa Facebook page mo? Gano'n na kaya karami yung kakausapin ko doon? Baliw ka na, welcome to the club. Okay? So doon mo malalaman na immerse ka na. Pero yun yung binibigyan ko na kayo ng tip kung paano niyo siya magagawa. Okay? Everyday mo siya gagawin, yung pagre-review na yon, yung notes, sa notes lang, 30 minutes to 1 hour, at least once a day. Okay, once a day lang. Yung panonood ng ating training ng Fast Start Academy at least once a week per module. Okay, per module. Yung fundamentals, di ba? Sa fundamentals, may ilang videos yon. Online Selling Essential, may ilang videos yon. At least once a week. Okay? And hindi importante, ito yung iba sa inyo kaso, coach, yung ibang module doon sobrang haba eh. Katulad ng Online Selling Essential, haba yon. Tsaka yung sponsoring magnet, building your business, ang haba niyan. Eh, paano kung hindi kayanin ng oras ko kasi may work pa ako, may school pa ako, or whatever. Hindi naman importante na matapos mo siya ng mabilisan. Ang importante na iintindihan mo. So kung sakasakali man na ikaw ay part-timer tapos ganun yung problem mo, hindi ko kaya tapusin ng isang araw to sa loob ng isang linggo, pwede mo hatiin. Okay? Ikaw na lang yung mag-adjust depende sa schedule mo kasi hindi ko alam yung mga schedule mo. Okay? Mag-adjust ka na lang sa schedule mo itong video 1 at from video 1 halimbawa. From module fundamentals, video 1 to video 5 halimbawa is ngayong araw, tapos the other day, the next day, itong video ganito naman, to ganito. So ikaw na bahala mag-schedule, okay? Basta ang importante, nagsa-cycle siya. Hindi naman importante na sundin niyo yung sinabi ko na 6 weeks eh. Diba? For 6 weeks, isa-cycle. Hindi. Kahit abutin ka ng ilang weeks pa, more than, ang importante, naiintindihan mo yung mga natututunan mo. And especially pagdating sa inyong mga baguhan, hindi importante na matapos mo yung Team Genuine Academy. Ang importante, naiintindihan ba? At maiintindihan mo lang siya pag ginagawa mo. Okay? Pag ginagawa mo, doon mo siya umpisang maintindihan. Huwag mong pilitin na maintindihan mo agad. Okay? Yun yung palagi nyo tatandaan. Huwag ka magmamadali. One step at a time. Huwag mong isipin yung kasamahan mo, yung classmate mo na natapos na niya. Wala ka nang pakialam doon. No? Magkaiba kayo ng sitwasyon. Mag-focus ka sa sarili mo. Sarili mo yung isipin mo ngayon. Diba? Mag-focus ka sa sarili mong pace. Hindi mo kailangan madaliin.
Wala namang rule sa Team Genuine na kapag 1 week hindi mo patapos yung Team Genuine Academy, tanggal ka na. Wala namang ganun eh. Ang importante is naiintindihan siya kahit pautay-utay. Kasi merong iba sa inyo nagme-message sa akin, Coach, pasensya na kasi hindi pa ako tapos sa Team Genuine Academy. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin, wala kang ginagawang masama. Basta alam mo sa sarili mo na nagbibigay ka ng time na available ka, especially kung part-timer ka. Basta alam mo sa sarili mo na binibigyan mo talaga ng focus, binibigyan mo talaga ng time yung pag-aaral, kahit na hindi mo agad yan matapos, ang importante, alam mo sa sarili mo, nag-effort ka, na ginagawa mo yung best mo para maaral, hindi mo kailangan madaliin. Hindi dito pabilisan. Okay, hindi ito school na kailangan mabilis matapos yung assignment, mabilis matapos. Merong ibang mga assignments sa loob ng Team Jenny Academy na kailangan mo talaga matapos agad at may reason kung bakit. Kasi pag pinatagal mo ng pinatagal, hindi mo gagawin. Mapapansin mo? Iba yung mapapansin mo yung mga assignment? Merong mga assignment, marami sa mga assignments sa loob ng Team Jenny Academy na wala namang time frame. Di ba madalas hindi mo ginagawa? Nung katabi mo, hindi ginagawa, nung katabi mo, hindi ikaw. Ikaw ginagawa mo. Yung katabi mo, hindi. Di ba? Kapag wala siyang time frame. Pero pag nilalagyan ko, dapat within 2 days tapos mo na to. Di ba binamadali ko? Di ba? Kasi kailangan yun. Yun yung mga kailangan talaga na matapos mo agad. Kasi the more na pinapatagal mo, hindi mo gagawin yan. Okay? Pero yun ang recommend ko sa inyo. As dapat, every time na may matututunan ka na bago, implement agad. Ito yung malupit eh. Di ba? Ito yung malupit. Nanonood ka ng training sa loob ng Team Jenny Academy, pinapanood mo. Tapos may assignment doon. Sinabi na gawin mo na. Tapos anong ginawa mo? Next video. Ang sabi ko doon, gawin mo. Hindi ko sinabing pindutin mo yung next video. Di ba? Meron akong mga specific na videos na sinasabi ko, gawin mo na to, gawin mo na yan. Di ba? Pero ang ginagawa mo, pindot next video. Gawin mo pag sinabi kong gawin mo. Pag wala naman ako sinabing gagawin mo, wag mo gawin, bahala ka sa buhay mo. Diba? Gawin mo. Implement mo kagad kasi the more na ini-implement mo nang ini-implement yung mga natututunan mo is the more na nagsisimula siya na mag-sink in sa'yo. At kapag nagsisink in na yan sa'yo, ini-implement mo na kung ano yung mga natututunan mo. Diba? Kapag ini-implement mo na kung ano yung mga natututunan mo, that's the time na naiintindihan mo siya. Unti-unti mo na siyang naiintindihan. Okay? Palagi niyo itong tatandaan, paulit-ulit ko sinasabi itong quote na ito. What you hear, you forget. What you see, you remember. But what you do, you understand. What you do, you understand. Okay? So yun yung palagi niyong tatandaan. Kapag ginagawa mo siya, tsaka mo lang siya maiintindihan. Hindi mo pa masasabi na naiintindihan mo na hanggat hindi mo ginagawa. Okay? So, yun yung yun yung technique. Simple lang, yun lang. Actually, yun lang. Wala naman na ibang sikreto pa. Yun yung technique para magawa mo siya. Okay? Ito pa, meron ba, hindi ko alam eh. Meron ba dito sa inyo yung mga nagta-travel? May travel time ka pa para pumunta ng work? Kasi di ba, ayun, bumalik na alert level 3, alert level 4, di ba? Bumabalik na naman. Ewan ko kung may announcement na ng quarantine, pero parang wala naman ako narinig, hindi ko alam. Or huli na naman ako sa balita. Meron ba dito sa inyo yung nagta-travel time pa? Ito yung bibigyan ko kayo ng isang technique. Okay? Kung sakali man na, di ba nagta-travel ka, every time na nagta-travel ka, gawin mo yung travel time mo na learning time. Ulitin ko ha, gawin mo yung travel time mo na learning time para sa inyo mga nagta-travel, especially kung malayo na lugar. Diba? Gawin mo yung travel time mo na learning time or productive time. Okay? Production time. So anong ibig sabihin ko nun? Learning time, ibig sabihin habang nagta-travel ka, nakikinig ka sa training, diba? Nanonood ka ng training videos natin sa Team Genuine Academy, diba? Nagre-review ka or kung sakali man na walang signal, wala kang data or whatever, nagre-review ka na lang ng notes. Kung naka-Google Keep ka, nagre-review ka na lang ng notes. Diba? Review. Gawin mo yung travel time mo na learning time or productive time. Which is may kausap ka na prospect, nagbebenta ka ng product, nag-sponsor ka ng business partner dito sa Team Genuine Academy, diba? Na magiging reseller mo, business partner mo. So, every time, gawin mo yung travel time mo na learning time and productive time. Para walang sayang. Okay? Travel. During travel. Kasi ako, every time na nagta-travel ako, hindi pwedeng wala akong training na pinakikinggan. Alam ni Grace yun. Kasi lalo na pagkasama ko siya. Walang travel time na sayang sa akin. No, kahit ako nagda-drive, kahit nung nagpunta kami ng Bicol,
Nagpunta kami ng Bicol, 2 audiobook yung natapos ko. 2 training. Ang haba nun. Di ba yung isa 5 hours, yung isa 8 hours yata. Kasi ang haba kasi ng travel namin nung papunta ng Bicol. Inabot kami ng 12 oras, nagkaligaw-ligaw pa kami. Di ba? So 2 yung natapos ko, habang training nun. Pinakikinggan ko lang. Yung pabalik, ganun ulit. Nakinig na naman ako ng training. Hindi, wala akong sinasayang na oras. Every time is productive time. Every time is learning time. Pag nag-workout ako, nakikinig ako ng training. Palagi may nakapasok sa tenga ko, nakikinig ako ng training. Kaya pag nag-workout ako, tahimik lang ako doon. Kasi nakikinig ako ng training eh. Diba? Wala akong sinasayang. Wala akong idle time. Wala akong sinasayang, dapat ano lang, kinig ako ng makinig. Lalo-lalo na para sa yung mga nagsisimula pa lang. Ako nga na successful na, ganun pa rin ginagawa ko eh. Mas lalo ka na. Diba? Yung Team Genuine Academy. Huwag na kayong maghanap muna. Okay, ito yung tip ko sa inyo. Huwag na kayong maghanap ng kung ano-anong mga libro, mga anong training sa labas. Mismo Team Genuine Academy, hindi mo pa na-master eh. Kasi ito yung palagi yung tatandaan. Yung mga libro na binabasa niyo sa labas, walang masama dyan. Okay? Actually, maganda yan. Yung mga libro na binabasa niyo sa labas, yung mga training na maliban na lang sa mga motivational training, yung mga motivational training, pampa-energize, di ba? Maliban doon sa mga yon. Pero yung mga libro na binabasa or kung ano man ang pinakikinggan nyo, hindi yan specifically tailor-made para sa Team Genuine Academy. Hindi yan specifically tailor-made para sa negosyo. Kaya kung mapapansin mo, karamihan sa oras na pag nakikinig ka, nagbabasa ka ng mga training, inisip mo, paano ko kaya ito i-implement sa Team Genuine? Paano ko kaya ito i-implement sa sarili ko? Nag-iisip ka pa. Unlike dito sa Team Genuine Academy, specific na para sa Team Genuine Academy talaga. Gagawin mo na lang. Kasi para dito talaga sa negosyo natin yan. Para kumita ka talaga ng malaki as soon as possible. Naka-tailor fit na siya. So wag ka na muna maghanap ng kung ano-anong training sa labas. Itong Team Genuine nga, di mo ma-master eh. Tapos kung ano-anong mga training sa labas hinahanap. Saka na. Masterin mo muna itong nasa loob. Okay? Kasi parang pag nag-aaral ka sa university, di ba? Lalo-lalo na kung nagkapag-aral ka or kung nakapag-aral ka sa magandang university, di ba? Nandun naman na sa loob eh. Kailangan ng mga lahat ng kailangan mo na andun na sa loob. Hindi mo na kailangan pa tumingin sa labas, masterin mo kung ano yung mga nasa loob kasi specifically tailor-made yun para sa inyo, sa inyong mga estudyante doon sa university na yun. So this is the same with Team Genuine Academy. Lahat ng training natin dito sa loob is specifically tailor-made. No? Sinukat, finit para dito talaga sa negosyo para mabilis kang kumita ng malaki as soon as possible. Magawa mong kumita ng malaki. Kailangan mo na lang talaga implement, kailangan mong ma-master. And kapag sinabing mastery, ibang level to. It will take some time. And it will even take years. Sa totoo lang, yung first year mo, no, kulang pa yan para sa mastery. Pero sa first year mo, napakalaking changes na yung mangyayari sa'yo kapag natapos mo yung unang taon na tuloy-tuloy mong ginagawa yung negosyo kahit na ilang oras lang. 2 oras lang, basta araw-araw. No? 2 oras lang, kahit yung 1 oras lang, kahit 30 minutes lang. Basta araw-araw. No? Basta araw-araw mo siya gagawin, sobrang laking change na sa'yo. Pero mas maraming oras yung inilalaan mo sa negosyo, syempre mas malaking pagbabago yung makukuha mo, mas malaking resulta yung makukuha mo. Okay? Yung first year yung pinaka-challenging. Which is, tinuro ko na rin naman yan dun sa 4 levels ng business. Yung first year to third year, yeah? Yung first year, sa unang taon mo hanggang 3 years, first year yung pinaka-challenging. Yung unang taon talaga yung pinaka-challenging sa lahat. Pero yung mga susunod, madali na yun. Yung paulit-ulit yung tandaan. Kapag sanay ka na nare-reject ka, no? Kapag sanay ka na binobogus buyer ka, di ba? Ini-Indian ka nung sinasabi sa iyo ng prospect mo, mag-i-enroll na siya tapos hindi naman pala. Di ba? Pag nasanay ka na sa mga ganyan, hindi mo na siya inihinda. Tapos hindi ka na natatakot na magkamali. Yung ibang mga challenges ang dali na. Yun yung napansin ko. Ang dali-dali na. Yun lang talaga yung pinakamahirap sa simula eh. Kaya hanggat hindi mo nalalampasan yun lang talaga yung goal mo na malampasan. Yung sa rejection, yung takot mo na ma-reject at takot mo na magkamali. Yun yung pinaka-challenging sa lahat. Pero once nalampasan mo yan, madali na yung mga susunod. Madali na ng mga susunod. Okay? So yun yung palagi nyo natatandaan. So, ito yung tanong. Sino dito sa inyo yung nagre-review ng Fast Start Academy at least once a month? So, siyempre, exempted yung mga baguhan. Diba? Bago ka pa lang. Naiintindihan ko naman yun. Diba? Nagsisimula ka pa lang. Okay. Sino yung mga nagre-review ng Fast Start Academy at least once a month? Ang dami. Diba? Sino yung mga nagre-review ng Fast Start Academy? Once a week.
Sino ba yung ano, yung mga nagre-review once a week, chat kayo diyan once a week or every week. Sino yung mga nagre-review daily, araw-araw? Meron ba? Meron ba nagre-review daily? May daily? Ay grabe oh, everyday oh. Okay. So yan. So hindi naman, okay, ulitin ko ha, walang tamang sagot dyan. Hindi importante kung daily, weekly, or monthly mo nire-review. Ang importante is, ini-implement mo ba? Ginagawa mo ba? Okay? Hindi kailangan madaliin. Hindi kailangan makipagpaligsahan sa mga kaklase mo na, ako daily, ikaw weekly, ako daily ako. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan sa kanila. So, may sarili kang racetrack. Sabi nga, paulit-ulit ko itong tinuturo. At even yung mga leaders natin, may sarili kang racetrack sa buhay mo. No? Yung mga kaklase mo, may sarili rin sila. No? Tumatakbo sila sa sarili nilang racetrack, ikaw tumatakbo ka sa sarili mong racetrack. May tamang timing para sa'yo. Hindi lang natin alam kung kailan yan. Basta tuloy-tuloy ka lang, dadating at dadating ka dun sa success mo. Okay? Maraming levels ng success yan. Dadating at dadating ka dun sa breakthrough mo. Okay? Sa umpisa yung 4 levels, malalagpasan at malalagpasan yan. Okay? So, congratulations sa inyong mga umattend. Yun yung ating training for tonight. Marami bang natutunan? Learning ba? Learning? Chat kayo dyan ng learning kung marami kayo natutunan. Okay, so yun. I hope na marami kayong natutunan tonight. And make sure na i-implement nyo. So once again, nakalimutan ko itong banggitin yung promo natin for January 2022 to March 31, 2022. Lahat na magda-diamond rank. No? For 1-star diamond rank, meron kang 2,000 pesos na bonus cash. Ang sarap nun. Kasi along the way ng pagiging diamond rank mo is kumikita ka na nun eh. May income ka na nun eh. Tapos may 2,000 pesos bonus cash ka pa. Diba? So, sa mga first timers, sa mga baguhan, itinuro yan sa income booster module. So madadaanan nyo rin yan. Huwag kayo mag-alala. Sa mga magto 2-star diamond, meron kang 5,000 pesos bonus cash. And para sa mga magti 3-star diamond, no, meron kang free travel for 2. Tapos meron pang 5,000 pesos bonus cash. Grabe, ang sarap nun. Ang sarap nun. Okay, kasi isa ako sa... Actually, ito. Bigyan ko kayo ng bigyan ko kayo ng malupit na trivia. Buti na lang naalala pa yan. Itong travel namin, okay, itong travel namin ngayon, di ba, yung venue na pinunta namin, di ba, nakita niyo yung My Day ko, yung ang ganda nitong lugar. Hindi ko na may papakita sa inyo. Tsaka sobrang lamig sa labas, grabe. Tapos ang lakas ng hangin, kaya hindi ako nag-training doon. Doon ko sana gusto kaso sobrang lakas ng hangin, maingay. Libre to. Okay? So libre to, itong namin, itong venue namin. So ang binayaran ko na lang talaga is yung pagkain, okay? At saka yung sa proposal mga ganyan. Yan yung pagkain. Pero itong venue na to, libre to. Okay? Libre to kasi nag 3-star diamond ako. Okay? Ito ay ano ko pa eh. Ito ay last year pa. Last year pa ngayon ko lang claim. Ang sarap ng libre. No? Kumikita ka na ng malaki, libre ka pa. Ano masarap dito sa Pugili ng Animal? Nanlilibre ka pa. Kasi may kasabihan nga, no? Kung sino yung nagsusumikap, nagiging successful, sila yung bibigyan pa ng mas marami kasi deserve nila eh. Deserve nila. So ipapakita mo lang sa nasa taas na deserve mo rin. Okay, mapapatunayan mo ba sa taas na deserve mo kung nag-iingat ka? Mapapakita mo ba sa taas na deserve mo kung hanap ka ng hanap ng mabilisang pagyaman? Mapapakita mo ba sa taas na deserve mo kung sasabihin mong busy ka pero may time ka para mag-ML, manood ng kung ano-anong walang kakwenta-kwenta sa YouTube na yan, naging TikTok at YouTube eh. TikTok at saka YouTube at saka Facebook, di ba? Nanonood ka ng mga walang kakwenta-kwentang bagay doon. Pero busy ka. Kita ka ng Diyos eh. Ako hindi kita kita. Di ko alam kung anong ginagawa mo araw-araw. Di ko alam kung ini-implement mo yung mga tinuturo sa Team Genuine Academy. Di ko alam. Pero kita ka na nasa taas. Hindi naman ako magre-reward sa'yo eh. Hindi naman ako yung magpapayaman sa'yo eh. Hindi naman ako yung magbibigay ng success sa'yo. Siya. O anong pinapakita mo sa kanya? Anong ginagawa mo? Okay? Kita ka niya. Ako hindi kita kita. Kaya bahala ka sa buhay ng anong ginagawa mo. Kita ng Diyos ko anong ginagawa ko. Kaya ito yung meron ako, yung mga leaders, kita ng Diyos ko anong ginagawa nila araw-araw. Yung pagsusumikap nila araw-araw. Yung mga na hindi nakikita ng maraming tao. So, yun yung pinakapatunay bakit namin nakukuha itong mga bagay na to.
Kasi nakita niya kung ano yung pinaghihirapan natin. So ipakita mo rin sa kanya, okay? So I hope na marami kayong, natutunan for tonight and, medyo magiging ano,